Gandang umaga po sa ating lahat. Tunay po yung sinabi ni Sister dito po sa harap na feel po natin yung movement ng Holy Spirit from the start pa lang. Opening song pa lang, opening prayer pa lang natin kanina sa group, feel na talaga natin yung presensya ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga tumayo dito. Talagang anointed no? Anointed. So, thank you also, Father, sa time na ito na makashare uli ng word, mapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kanina nanginginig ako sa takot, nanginginig ako sa nervyos. Pero nung nagpe-praise and worship na, parang wala lang, parang ordinaryo lang na haharap tayo sa tao. Kasi importante itong pag-uusapan natin. At talagang may energy, no? May energy ang bawat isa sa ating gawain ngayong umaga. At salamat sa Diyos sa kanyang presensya. Tayo manalangin. Heavenly Father, our Father, thank you for giving us another chance to study and share your word. Speak, Lord, through your servant by the power of your Holy Spirit. I pray, Amen. Ang last po na pagtayo ko dito, nung ako po yung nag-share ng word, I think before the pandemic pa, no? It's been a long time. Year 2016 ata or 2017. Thank you, Pastora, for giving another chance, no? Na may share ang word. Kasi ang lahat ng tumatayo dito, pastor eh. Pastor sila, and hindi ako pastor. Pero ako ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon at handang paggamit sa Panginoon. So ngayong umaga, salamat kay Sister Jeng, no? Kasi hindi ako marunong mag-PowerPoint eh. Pero she assisted me na maging maayos din itong mensahe natin. And I hope na maiksi lang itong ating pag-uusapan. Sige, Sister Jeng, sa ating pong topic for today, yung ating first slide. Ayan. Okay. Ang topic natin ay tungkol sa the parable of the workers in the vineyard. Ang text natin ay sa Matthew 20, chapter 20, verses 1 to 15. Basahin po natin muna yung ating text. At tingnan natin kung ano yung mapupulot natin na aral dito sa ating babasahin ngayon sa ating Biblia. Okay? Ito ay parable. Explain ko mamaya kung ano yung parable. Okay? Chapter 20, for the kingdom of heaven, is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon, and about 3 in the afternoon, and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long, doing nothing?" Verse 7, "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Verse 8, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came, and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These who weren't hired last work only 1 hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day?" But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you."
Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Salamat sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. So ito pong parable, nung kapanahon na po ni Jesucristo, mahilig po siyang magkwento ng mga ordinaryong storya. Pero ang dulo po nito ay mayroong malalim na kahulugan at malalim na turo para sa mga alagad ng Panginoong Yesus. At ito nga, titingnan natin kung ano itong mga turong ito. Next slide, please. So, tingnan natin, what God is like. Ano itong gustong ipahiwatig ni Jesus patungkol sa kanyang Ama, sa Diyos? Kung ano ba siya? Ano bang karakter ng Diyos na ito na pinipresent ni Jesus sa panahon niya noon? Di ba? Kaya ang unang verse niya, sabi niya, for the kingdom of heaven is like. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Then, gumawa na siya ng story, no, tungkol doon sa isang landowner na meron siyang ubasan, lumabas ng bahay ng maaga para mag-recruit ng mga workers para gumawa sa kanyang ubasan. No? Then, nung paglabas niya, maraming mga nagsabi dito na iba-iba yung oras on the 6 hours, 9th hour, gano'n. Pero tinan na lang natin, lumabas siya na maaga ng bahay, say 6 a.m., at nagpunta siya sa bukid. No, nakita niya yung mga bystanders doon. Mga nakatayo, mga naguhuntahan, wala silang ginagawa. Sabi ng landowner, halika kayo, punta kayo sa ubasan ko, trabaho kayo. And they agreed. Okay? Yun ang first Nag-oo sila na pumunta sila dun sa ubasan. Then after 6 a.m., dumating ang 9 a.m., nakita ng landowner, kulang pa rin yung kanyang manggagawa. Lumabas na naman siya. Then 11 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, lumabas na naman siya para mag-recruit. Ang iniisip ko nga, bakit kaya hindi yung unang tingin niya dun sa vineyard niya ganito kadami yung kanyang mga workers. Anyway, siya naman yung landowner, so he has the prerogative kung anong oras niya i-hire yung kanyang mga laborers. So pagdating ng 4, 5, pagdating ng 6 o'clock, gumagabi na. Siyempre, tapos na. Meron ding mga hinire na paggabi na, pahapon na, 4 o'clock or 5 o'clock, may mga hinire din siya. So may mga nauna sa umaga at meron din late in the afternoon. So eto na, nung gabi na. Meron pa palang sinabi siya doon sa palengke. Kasi pagka hindi sila nakahire sa bukid, lumilipat sila sa palengke, itong mga grupo na ito na walang ginagawa, mga tambay, ika nga, no? Pag nasa palengke, ayun, nakita nung landowner. So sabi niya, hali kayo, bakit kayo? Anong ginagawa niyo dyan? Sabi ng mga tambay, wala naman kasi mag-hire sa amin O sige, hali kayo, punta na lang kayo sa aking ubasan. At pumunta sila. Ang equivalent ng kanilang sweldo ay 1 denarius. Nung panahon nila, ang 1 denarius ay equivalent to a Roman currency, Roman gold, no? Isang coin lang 'yon. Pero ang halaga nun ay equivalent sa isang sweldo ng isang Roman soldier. Kaya malaki ang amount na 'yon for 1 day's wage. So lahat sila nag-agree. Eto na. So itong si landowner, si boss nila, tinawag yung kanyang foreman, bayaran na natin sila. Gabi na nang mapauwi natin. Okay? So yon ang story. Itong mga naunang hinar, nakita nila, kasi ang unang tinawag, yung huling hinar. Yung huling pinapunta sa ubasan. Hindi yung nauna na alas 6 umaga. Ang tinawag una na para bayaran ay yung mga nag-work ng 4 o'clock, 5 o'clock. At nakita ng mga nauna, sabi niya, pambihira. Bakit sila ang naunang binayaran? Samantalang tayo kanina pa. No? Tapos, nakita nila, isang denarius din ang ibinayad sa mga huling upahan. Samantalang sila, alas 6 pa lang, hanggang alas 5, nagtatrabaho na. 1 denarius, ito naman alas 5, hanggang alas 6. Isang oras, 2 oras, isang denarius din. So sabi ng isang laborer, Sir, sabi niya, that is unfair. Sabi niya dun sa foreman. Oh, friend. No, may nakalagay na friend pa kalmadong-kalmado yung lahat. Hindi ba nag-agree tayo na yun lang ang ipapasweldo ko sa inyo? Sabi. Pero bakit ganun? Ang tagal namin nagtrabaho, under the sun. Ang hirap pa naman na magtrabaho sa bukid. Teka,
Sabi nung owner, no, bakit ka pa nagre-reklamo? Di ba? Bakit? Ikaw ba nagpapasweldo? Ako ang nagpapasweldo. At meron akong karapatan kung paano ko gagamitin ang pera ko. Pwede ko ibigay yan sa kanya kahit walang ginagawa. O pwede ko rin ibigay ito sa iyo kahit marami kang ginagawa. Pero nakatambay ka lang dyan. Oras lang hinihintay mo. Pabanjing-banjing ka. Hindi mo naman ginagawa ang trabaho eh. Alam ko yun. Kasi ako may-ari. Okay? So ganito ang nangyari. Nagkaroon ng grumbling. No? Nagkaroon na sila ng complaints. So dito, hindi na in-explain. No, hindi na in-explain further. Although yung verse sa taas, yung si Pedro yun eh. Sabi ni Pedro kay Jesus, Teacher, binigay ko ng lahat sa iyo. Sumunod na ako sa iyo, iniwan ko magulang ko, iniwan ko pamilya ko para makasunod sa iyo. Ano naman yung reward mo sa akin? Yun yung start ng kanyang yung start ng verse doon, before the chapter 20, yung bago siya nagbigay ng parable. Tapos, meron isang verse na nakahiwalay dun sa chapter 1, chapter 20, verses 1 to 15. May isang verse na nakahiwalay. Sabi niya ganun dito, but many who are first will be last, and many who are last will be first. Sinandwich niya yung chapter 20, verses 1 to 15. Okay? Tingnan natin mamaya, kung ano yon, bakit, ako rin hindi ko ma-explain bakit meron yung ganong scenario na the last will be the first and the first will be the last in the kingdom of heaven. Okay? Next slide, please. Dito, sa ating binasa, nakita natin na iba yung movements ng Diyos at iba rin yung pamantayan ng mundo. Yeah? Sabi dito, God in all His goodness. Sabi niya, bakit? Nainggit ka ba? Bakit ka nag-grumble? Dahil ba sa ako ay mabuti? Ang ganda ng ating mga openings kanina at iba yung ating mga songs, no ba? Na napakabuti ng Diyos. At sabi rin ni Sister Joy, kamangha-mangha ang kabutihan ng Diyos. Oh, God in all His goodness. Anong title natin? Look what God is like. So, He is all good. God in all His goodness. Sabing ganun din sa baba. Nilagay ko na lang yan iniksian ko na lang. The world, ang mundo of merit, and the world of grace. So, dalawa ang mundo natin. You will not earn if you will not perform. You will not earn if you don't have a job. Okay? So, hindi ka mag-excel sa school kung hindi ka mag-aaral. You will not perform well if you will not study well. Di ba? Pero sa world of grace, yung kagandahang loob ng Diyos, hindi nakabase yun sa performance mo. Kaya itong mga workers na to, hindi naman nakabase niya sa nainggit ka ba dahil ako ay mabuti, ako ay mapagbigay, ako ay mabait? Yun ba yun? Kasi nilitin naman kapwa mo Ba't hindi ako tingnan mo? Diba? So, God in all His goodness, hindi natin matatawaran ang kabutihan ng Diyos. Kahit na ikaw ay masama, ang araw ay sumisikat sa iyo. Kahit na ikaw ay salbahe sa pamilya, ano sabi ng nanay? Hayaan mo, magbabago rin yun. Di ba? Hindi nakabase ang kabutihan ng magulang mo sa ginagawa mo. Nakabase yun dahil anak ka niya. Yung kabutihan ng magulang, nakabase hindi sa piniperform ng anak mo sa iyo, nagwawali siya, nagluluto siya, sumusunod siya. Pag sumemplang siya, ando pa rin yung kabutihan mo kasi anak mo siya. So, the world of merit, based on performance, and the world of grace, mercy, at kagandahang loob ng Diyos, God in all His goodness. Next slide, please. God is utterly generous. Are you envious because I am generous? Sabi ng lang owner dun sa laborer, anong pakialam mo kung anong gagawin ko sa pera ko? Diba? Yun ang sabi niya. Pero dito, pag sinabi mong utterly generous, God is utterly generous, absolute, complete. Regardless of, I am generous.
Kasi mayaman ng Diyos. Okay? Tira natin dito. Kung ano yung ibig sabihin ng generous. Will you murmur against God's goodness? That is the core of Jesus' vindication of the gospel. At sabi niya nga dito, God does not behave like what I see in the world. Sabi rito, nakabase ang kabutihan niya sa kanyang kagandahang loob. At sabi nga sa Efeso chapter 2, 8-9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. The grace of God is a free gift that is available to all who believe in Jesus Christ. It is not based on good deeds, but rather on God's favor and mercy. Di ba iniligtas niya tayo nung tayo yung mga makasalanan pa? Yun ang habag at kagandahan loob ng Diyos. Hindi tayo iniligtas nung tayo ay mabubuti. Tayo ay iniligtas nung tayo ay masasama pa. So God is utterly generous, absolutely complete. You cannot question God's goodness and generosity. Generosity happens when a person is living from a condition of abundance or when a person is moved by the needs of others. Ang pagiging mapagbigay mo, hindi nakabase kung marami kang surplus, marami kang extra, you are amply supplied. Ang iyong mga sako-sakong mga bigas, ando doon sa bahay mo. Pero kung hindi mo siya ipinamigay, hindi yon pagiging generous na mapagbigay. Kailangan ibigay mo. At higit sa lahat, kailangan alam mo din yung pangangailangan ng tao. Kasi hindi naman palaging 10 kaban na bigas ang meron ka sa bahay. Minsan isa lang. Halimbawa, meron ka 100 kamatis. No? Ano ba naman yung 1 kilo, 2 kilong ibigay mo sa kapitbahay mo? Hindi yun ano ba yun? Hindi yung kawalan sa'yo. Kasi marami ka eh. Marami kang kamatis. 1 kilo lang ibibigay mo. Hindi mo mapifeel yun. That is generosity. Pero halimbawa, 1 lang yung kamatis mo. At nakita mo kailangan halimbawa ni Sister Russell ng pangsigang. Diba kailangan mo ng kamatis, kailangan mo ng sibuyas, kailangan mo ng bawang. Pero 1 na lang kamatis, may gagamitin ko rin. Pero nakita mo yung pangangailangan ng tao. Ibibigay mo at ibibigay. Because you saw the need of your neighbor. Because you saw the need of your brother or sister. Sabi sa dictionary, sabi ni Oxford, defines generous as free in giving or sharing, abundant, ample, and bountiful. Pero, I can also be generous without those goods. Without those things na nasa sa akin. Pwede ako maging generous din eh. Merong lifestyle of generosity without its diminishing effect. Alam mo yon, pagka generous ka, 10 kaban na bigas, bawasan mo yung isa, ibibigay mo kay Sister Lourdes, magkukulang yun, 9 na lang. Mayroon siyang diminishing effect. Pero, meron ding kind of generosity na walang diminishing effect. Hindi yun kawalan sa'yo. Hindi ka mawawalan, hindi ka sa bangko, madidebit. Hindi ka madidebit. Kahit magbigay ka na magbigay, yung bangko mong yun, kumpleto pa rin. Pero, yun nga, mayroong diminishing effect. Yun ano? Pag nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng goods. Pero meron ding diminishing effect meron ding being generous without diminishing effect. Wala rin sa'yo. Like for example, being generous in your forgiveness. Ayan. Generous ka ba na mag-forgive? Hindi siguro eh. Pero kung mag-forgive ka, walang effect sa'yo yun. Generous ka ba sa iyong pakikinig? O sa mga meeting nyo, nakikinig ba ang bawat isa o lahat nagsasalita? Kaya wala tuloy ba ma-accomplish kasi lahat nagsasalita. Meron ka bang ganong pagiging tahimik ka, nakikinig ka, at kung oras mo lang, doon ka magsasalita?
Generous ka ba sa appreciation? Ang ganda naman ng damit mo, Sister Mabel. Itang hair mo ngayon, kulot-kulot. Mas bagay sa'yo ang kulot-kulot kaysa unat. So appreciation. Wala namang diminishing effect eh, pero you can be generous. But being kind, being appreciative, being a good listener, being forgiving, and so on and so forth. Pwede tayo maging generous sa ganyan. Nakakalungkot ang Amerika. Diba? Mula nung si Donald Trump na upo doon, parang ang Amerika ay naghihirap na. Number 1 nga sila sa world power eh. No, di ba? Napapansin niyo sa mga news? Parang they are living in scarcity. Samantal ang yaman-yaman nila. O anong ginawa niya? Kinancel niya ang USAID. Nung mabasa ko yun ako, kawawa naman yung mga recipient ng mga aid na yun, yung mga third world country, fourth world country, na talagang mahihirap. Even the Philippines ay naka-rely din doon. Tinanggal niya yun, yung USAID. Bakit? Eh kasi yung predecessor niya, ang daming ginastos sa gera. Ang dami niya pinadala, billions of dollars para sa Ukraine, para sa Israel. So ang pera ng US, nakalabas lahat. Eh naumupo si Trump. Inassess niya. Sabi niya, America first. America first. Pag hindi ka doon pinanganak, hindi ka naturalized, born citizen of America, you better go out from my country. Yun ang sabi niya, di ba? Pero, hindi yun po pwede. Di ba, for me, masasaktan ako doon. Kasi, mayaman ka, and you are living in scarcity. Hindi ka salat kasi mayaman kang bansa. Mali lang ang pinagdadalhan ng pera mo. Yun. Di ba? O sino yung huling lumuklok doon? Labas ng pera para pumatay dahil sa gera. Generosity flows from either a sense of abundance or a feeling of compassion. Wala na siyang compassionate heart. No, di ba? Ang maganda lang na sinabi ni Trump, sorry, napunta tayo kay Trump, na hindi nila i-honor, ang i-honor lang nila, babae at lalaki. Oh, that's God, heaven sent na mensahe niya. Pabor ako doon. Pero, yung paaalisin mo yung mga tao doon, na doon na sila inanganak, dahil ganito, ganyan, ay magkakagulo. Diba? At mag-i-instill talaga ng violence. And even the USA. Kawawa ang mga taong recipient ito. So, minsan, tayo na mga anak ng Diyos, alam natin na mayaman ng Diyos, pero you are living in scarcity. Short supply or shortage. Okay? God is utterly generous. Pero, some of us are living in scarcity. Salat, mumuhay tayo ng kasalatan, pero alam natin na mayaman ng Diyos. Supply or shortage. May nabasa akong story, gaya halimbawa ni Pastor Anita, nag-cite siya ng story about Wesley. Ano nga pangalan ni Wesley? John Wesley. Ako naman meron din. May story din ako. Kilala niyo ba si George Mueller? Si George Mueller is a Christian missionary ng Bristol, England. Well-known siya sa kanyang pagiging malakas ang faith niya. Tsaka very fervent siya sa prayer. And he was running a big orphanage. Marami siyang mga batang pinapakain, sinusustentuhan, pinapag-aral, ginagamitan, etc., etc. One time, as usual, breakfast. Sabi niya, sige, set niyo yung table, lagay niyo yung baso, lagay niyo yung plato, para pagdating ng mga bata, kakain na tayo. Pero sabi ng isang caretaker doon, Sir, where is the food? No, don't mind it, sabi niya. Then they prayed. Nung dumating na yung mga bata, they sit down and prayed. So they just waited. After a few minutes, siguro mga 2 or 3 minutes, somebody knocked at the door.
He opened the door, si Mr. Mueller, inopen niya door, sabi ng tao sa labas, "Sir, I have a problem." "Oh, what's your problem?" "Something happened to our delivery van. It's stuck." "Oh, I see. Can I help you?" Sabi ni Mr. George Mueller. "You see, we have several bottles of milk inside and several packs of bread. It will take us a long time, or several more hours, to deliver this food. Can I just give the food to your children?" "Certainly, certainly, sir. Thank you, thank you." Yun ang sabi, and the rest is history. That happened 18th century ago. Ang kwento ni Mr. George Mueller and his faith and his prayer, earnest prayer, that something will happen if you pray to the God of the universe. See? Hey, miracle still happens. How? Tanungin niyo si Sister Joy. Tanungin niyo si Sister Joy. Tanungin niyo bawat isa sa atin na may mga milagro pang nangyayari sa buhay natin. Kahit wala tayong pera, bakit tayo nakakamerienda? Kasi somebody treated us. Di ba? God is utterly generous. So we don't have to live in scarcity because we have a good God and we have a big God. Amen? Amen. Kaya itong si George Mueller, dapat ito mga kabataan natin, kilala natin ito mga iconic figures ng faith. 18th century, 17th century. Si John Wesley, kilala niyo ba si John Wesley? Si Billy Graham, siguro kilala natin si Billy Graham. And other iconic people, iconic persons in the faith. Kasi maganda silang pag-aralan at maganda silang balik-balikan. Testifying the goodness and the generosity of God. Mga simpleng tao lang to, katulad natin. Pero malaki yung faith nila. And the Lord never failed them. Because the Lord is true to His word. If you will call, I will answer thee, and I will give thee marvelous things that you do not know yet. Version ko yun. Ang isa pa, sabi sa Matthew 7:7, ask, and the Lord will give. Knock, and the door will open. Kailan tayo huling nag-ask? Kailan tayo huling tumawag? Ang problema sa atin, hindi na tayo tumatawag eh. Paano? Puro cellphone na lang. Hindi na natin naririnig ang Panginoon kasi alam mo ba yung pamangkin ko, hindi nakakatulog yun pag hindi bukas yung cellphone nakatabi niya. Early in the morning, maririnig ko, sinong kausap mo ng ingay-ingay? Ako hindi ako nakakatulog pag maingay. Pero mga Gen Z ngayon, ganyan, nakakatulog sila pag maingay. So paano pa nila? Paano pa sila nakakapakinig ng mga payo? Paano pa nila makikinig ang Diyos na makikipag-usap sa kanila? So miracle still happens. Naniniwala ba tayo sa milagro? I think, oo. Kasi yung mga pinapanalangin ng intercessory ng mga may sakit, gumagaling. O hindi ba? Hindi lang naman pangangailangan mo, hindi lang naman gatas sa tinapay. Nangangailangan ka din ng healing. Healing ng physical, sa puso at isip. Kaya nga may mental health problem eh. Kailangan din natin gamutin yung kung ano yung mga nasa isip natin. And whatever you think, it affects your body. Yung sister ko, na-stress sa anak niya, sa pamangkin ko. Sabi niya, ate, ano nangyayari dito sa noo ko? Bakit lumalaki? Tsaka bakit parang may mga patches ng mga kung ano-ano. Yung parang kalalaglag na, ano ba yung tawag dito? Isa buhok? Balakupak? Nako, sister, stress yan. Stress dahil alam namin yung problema niya sa anak niya. Hindi naman problema niya sa trabaho kasi kaya naman yung trabaho niya. Yun. Kaya, sabing ganun sa 2 Corinthians 8:7. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, yung mga believers, see that you also excel in His grace
of giving. O, di ba? Hindi ka na nga umati ng prayer meeting, hindi ka na nga umati ng fellowship. Pagkatayuan dyan, hindi ka rin tumatayo. Yan ang ginagawa mo. Okay. Kapin natin mag-excel din sa giving. Especially the young professionals, the students, kung may mga extra kayong mga baon na hindi nyo nagamit. Di ba naman yung 10 pesos, 20 pesos? Di ba? Nakikita ng Diyos yun. Sabi nga ni Sister, ano kanina? Sister Sim. Nasa audience ang Diyos. Di ba? Hindi na tayong audience. At nakikita niya kung kayo nagtataas ng kamay, pumapalakpak, nananalangin. At kita niya ang puso mo, pati iniisip mo. Diba? So siya ang audience. At nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya. Few weeks back, I heard this word, involvement. Narinig ko involvement. Sabi ko, bakit ang iba daw sa atin hindi nag-i-involve? Okay. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong dahilan. Ano? Pero napangiti ako nung marinig ko yung fund drive ba yun? O drive ng Department of Health. Kasi may dengue outbreak. Di ba? May dengue outbreak. Alam niyo ba yon? May dengue outbreak. Tayo mga Kristiyano, dapat alam natin ang current events. Kasi part yan ng mga sinyales kung ang Panginoon ay padating na. At kung kayo ay naghihintay ng padating ng Panginoon, makikita mo sa current events whether He is coming soon, now, or tomorrow. So may dengue outbreak, so mag-ingat tayong lahat. Meron sila isang drive sa Department of Health. Bring me daw. Bring me 3 dead mosquitoes and I will give you 1 peso. Oh, see? Kung milyon yan, di milyon na pera yan. Na ibibigay ng Department of Health. Tayo, anong drive natin? Anong fund drive na ginagawa natin? Wala kang bring me your old clothes. Sabi nga na Sister Lourdes, bring your old na mga kaserola, mga pinggan. Karoon tayo ng fundraising drive. Sino nagdala? Minsan lang yata narinig ko yun bring me your old books. We have a library. Very important yan Books para sa ating mga estudyante. Okay. Nag-announce. After a few Sundays, wala na ako narinig na announcement. Kasi yung mga books doon, dapat sinisilip nyo para basahin, hindi para i-display. Hindi natin alam kung ilan na nagbigay ng books. So, anong involvement? We can be involved in small things, small projects, and we can use our creativity. No, yung mga alam niyo nung Dorcas, Dorcas and Mugia, meron kasi ako nung bata-bata pa ako, mahilig ako sa mga competitive games. Tuwan-tuwa ako nung si Sister Joy, ang niya, kasi ni-research niya yung kanyang games. Kakaiba yung mga games niya, talagang mind-boggling Ano yun, nasa Bible? Ay, oo nga pala, ganito pala yun. Unahan. Yan ang mga gusto ko kasi gusto ko mag-isip. Kahit nasa edad ko ngayon. Nung last Sunday, last Saturday, sorry for this, ang game ay Trip to Heaven. Trip to Jerusalem. Sorry, pinahiya naman ako, matanda na ako, nagtitrip to Jerusalem pa ako. Sige lang, kasi gusto ko Gusto ko ma-involve, even sa games. Nahiya nga ako kung yung pinakamatanda, unang-una akong tatayo doon. Nanalo ko. 2 kaming nanalo. Si Sister Joy. Nasa yung gift ko. Sabi ko pa nga sabi ko kay Pastor Abet, tatayo ako dito sa game. Pastor, may premyo ba? Ano premyo? Yung kagadaan ko, kasi nga, sense of performance. World of Merit. Pag-perform ka, manalo ka. Kahit simple lang na game, mag-participate ka. Ma-involve ka. Diba? Mag-na-involve ang isa. Ako nga yung mga ka-batchmates ko dyan, na mga taga-tinaganan ba yan? Mga 40 plus na yan ako 60 plus. I'm still doing the
trip to Jerusalem. Ay, grabe, hindi ko talaga pala yung upuan na yun eh. Kasi gusto kong manalo. O, di ba? Meron ka bang competitive spirit? You should have this competitive spirit. Kasi kung hindi mapag-iiwanan ka sa mundo. Kahit matanda ka na, you should be competitive. Di ba? Oh. Ang dami dyan, oh, magagandang mananahi. Magagandang mga tinatahi nila. Huwag na kayo magpatay kung saan-saan. Magpatahi kayo sa mga miyembro natin para kumita naman sila. Okay? Oh. Diba, Pastor Abed? Madaling mag-involve. And we can be competitive. In this kind of generation, kapag iiwanan na tayo, lumilipad na nga, ganyan. Pero kung hindi tayo competitive at hindi na tayo nai-involve, mapag-iiwanan tayo. Isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang school. Moses Cradle. You know why? May mga kakilala akong magulang. Iba, kahit na sa amin, ina-allow ng school ang promissory note. 3 buwan, hindi ka magbabayad. You see? Para sa akin, makakalungkot. But on the other side, natutuwa ako kasi part of ministry. Imagine mo naman, private school, 3 buwan na hindi ka nakakabayad, pero nagbabayad naman. Pero that is a big favor. Unmerited favor ng ating church, ng ating school, para sa mga nangangailangan. Kasi gusto naman nila, quality education. Ang public, quality education din. Pero syempre, mas iba. O kaya nga sinasabi ni Sister Joy, ikaw, pangit ng bahay mo, nakakapagpaaral ka sa private. Because my God is good. And my God is generous. We are not living on scarcity. Hindi tayo namumuhay sa kasalatan. And last slide. Look what God is like. Last slide na. John 3:16. Alam niyo yun? Sino rito ang batang hindi nakakaalam ng John 3:16? Taas ang kamay. Mga high schooler dyan. May mga high school ba dito? John 3:16. Oh, wala nakakaalam. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Love without measure, divine and eternal. For God so. Hindi ko makakalimutan yung message ni Pastor Dex. Hindi ko napansin yung word na so. For God. So love. Ano ko lang, for God, love the world. Yun palang so. So love. The Lord so loved me so much that He gave Himself for me. Ako na makasalanan. Binigay niya ang buhay niya sa akin. At lalo niya ngayon na anak niya ako, ibibigay niya lahat sa akin. Nahingin ko, in accordance to His will. And for His glory, ibibigay niya yun. Nananalangin ng intercessory, mga anak niya yan. Hindi niya pa pagbibigyan yan, na ihihil yung pamilya ni so and so. Eh di wala na. Sabing gano'n, di ba? Look what God is like. Eh wala na yung all goodness kung hindi niya pagagalingin. Pero kung hindi man niya pagalingin, meron din siyang purpose. Love without measure, divine and eternal. Conclusion. Conclusion na tayo. Sister Jen. So nakita natin yung sinabi ni Jesus, for the kingdom of heaven is like a landlord, or is like laborers or workers in the vineyard. Pero dito, pinara-praise ko lang, look what God is like. So this is the conclusion. Hindi based on merit, ang kanyang kabutihan, but based on His goodness and the grace of God for us. He is a generous God and a loving God. And this conclude everything. Jesus reveals a God who does not demand, but who gives. Does not oppress, but who raises up.
does not wound but heals, does not condemn but forgives. Hallelujah! No? Ang Panginoong Diyos ay mabuti. Umpisa pa lang ng ating opening song, opening prayer, pinakita na mabuti ang Diyos. Kompleto na sana kanina yun lahat. Pati ating mga songs, andun yung energy, andun yung movement ng Holy Spirit. The Lord is good. And the Lord is generous. You should not be living on scarcity. Call on God. Ask God. Pray. Be like George Mueller or whoever. Be like Pastora Fe. Na put up niya yung school. And you see, this is a miracle. Right? Year 2025 should be a year of miracles. Claim it. But you should do it. Follow God. No? Because on the other side, God is holy. Dapat sundin mo siya. Diba? Sundin mo siya. Kasi kung anak ka na ng Diyos, dapat sundin mo yung ama mo. Hindi mo ang Panginoon. Okay. Siyempre, kung may conclusion, may application. Diba? Okay. Alam nyo, sabi ng Panginoon, doon sa parable na yun, may isang writer, sabi niya, this is the core. Core. Alam niyo yung core? C-O-R-E. This is the core of Jesus' vindication of the gospel. Ito yung character niya ang siyang nagpapakita ng kahalagahan o sabihin natin mabigat talaga ang gospel. Yung ando na lahat yung tinuturo. Walang fake news. Walang fake news sa Bible. Tingnan nyo, nakasealed na Kompleto na yan. From Genesis to Revelation, hindi mo na siya pwedeng i-edit, dagdagan, or what. Kasi walang fake news. Di ba? O yung mga tinitinan nyo dyan, may mga TikTok, Reels, everything. Sabi kung ano ng mga chismis. Fake news. Pero, ang Biblia, natapos na. At ang Panginoong Jesus ay nasa langit na. At siya ay muling babalik. So, yung core, kaya ng core, yung gulong, di ba? Yung gulong, merong pinaka-core doon. I don't know kung anong tawag mo doon, di ba? Siya yung nagpapatakbo. Kaya nagpapatakbo. At yung mga katangiang nakita natin, yun ang core of Jesus' vindication, of the gospel. Sinasabi niya ng the kingdom of heaven is like this. Okay. Punta tayo sa core values. Core values. Alam niyo ba yung core values? Sino mga nagtatrabaho sa opisina dito? Ang core, you're one of the managers, no? Ako nagtrabaho ako sa kumpanya. Ang core values, ibigyan ko muna yung sinasabi ni Oxford, Teka, bago natin. Para maintindihan natin kung, okay. Ang core values, it is your set of beliefs or ideals that guide you how you live your life. They can help you make decisions, build relationships together as one. Build relationships and solve problems. Ang mga kumpanya, may mga set of core values sila na naaayon sa ISO. ISO, mga number, no? The more na tumataas yung number, the more na tumataas yung kalidad ng kumpanya. Okay? So tayo mga Kristiyano, dapat meron tayong core values. Ano ba yung mga pinapaniwalaan natin that drives people to us? O wala tayong core values, wala tayong pinanghahawakan ng mga magagandang katangian para ang mga tao lumapit sa atin. O baka naman sila yung lumalayo. Kaya katulad ng Panginoon, meron siyang core, which He vindicated the gospel, na ito yung totoo. Ito yung gayahin nyo, kasi ito ang aking Ama, ito ang Diyos. Ito yung imahe. This is the image. So kung meron tayong core values, ito, based on the ISO standard, no? Kaya the more na mataas ang ISO standard, international standard yan. Pag ang isang kumpanya ay merong ISO standard, malaki ang tingin ng mga, for example, semicon. Galing ako sa semiconductor. Hindi ako makakapag-supply ng mga pyesa-pyesa.
Yung mga nakikita nyo dyan, yung mga IC sa mga cellphone, sa TV, etc. Hindi ako makakapagtinda doon sa supplier. Sa customer namin, kami supplier eh. Pero we should be ISO. ISO, qualified, matawag doon, o ISO. Basta yun, in accordance to that international standard. Pagka ikaw pumasok sa kumpanya, yung kagandang tinatanong, anong core values ng kumpanya niyo? Okay? Sa atin, we should have also a core values. Let's be reminded of our core values. Number 1, honesty is a core value natin. Ito yung mga pinapahalagahan natin sa buhay. Kasi kung hindi ka honest, hindi ka paniniwalaan. Okay? Lalo na, if you failed once, nako, kasusunod yan. Sabi mo, babayaran ko yung utang ko next month, pagka, hindi ka nagbayad eh. Oh, naniniwala pa ba sa yung susunod? Hindi na. Number 2, integrity. Doing what you say, doing what is right and fair, and you do what you say. That is integrity, and that is a core value. Dito ka nag-ooperate. No? Hindi ka business transaction or business partner. So, walang integrity and walang honesty. Dapat tayo ganun. Baka makipagkaibigan sa hindi honest at hindi integrity at hindi Kristiyano. Okay lang makipag-ano ka, pero huwag ka makirelasyon sa mga hindi Kristiyano. Take note sa mga kabataan. Empathy. Trying to understand the feelings of others. Ba nararamdaman mo, sumasakit ang tiyan mo, sige, muwi ka na lang. Empathy. Teamwork. Teamwork. Teamwork, working together to achieve a common goal. Meron ba tayong teamwork? I think meron naman. Meron tayong teamwork. Okay? Innovation. Being creative and open to new ideas. We should be open to new ideas. Friends, 2025 na. Maganda rin naman yung trip to heaven. Kailan parang elementary pa ako noon eh. Gusto ko yung digital. Di ba? Talaga nag-iisip kami. Talaga, unahan kami doon sa blackboard. Chuk, 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 chuk. Di ba? Kahit mali, sige lang. Kahit mali. At least gumana yung utak mo. Innovation. Di ba, Pastor Elmer? Alam po, sa mga kumpanya ng mga Shakey's and malalaking kumpanya, mga innovation sila. Innovative. Di ba, Pastor Dex? So let's be innovative. Let's be competitive for year 2025. Marami tayong pwedeng gawin. Di ba? O bring me. O halimbawa may fellowship. Kanya-kanya nang bili ng merienda. Wala kayong aasa sa Kanya-kanyang bili na ng merienda o chip-in tayo, merienda tayo. Sa ating mga chat group, nakalagay pa dun eh. With snack. Let's have a fellowship with snack. Yeah. Sabi ko, ba't kaya nilalagay pa yung with snack? Kung walang snack, next time, March. O ano ba activity natin sa March? Salamat. Shout out to Pastor Anthony. Dito si Pastor Anthony special mention ka. Kasi 1 o'clock, may anniversary ang youth. Palakpakan natin ang youth. Di ba? Thank you, Pastor Anthony. You are my idol. Bahayin natin ang youth. Abay, naku. Popogi at ang gaganda natin. Innovation, lalo na ngayon, kasi digital world na tayo. Pero di ako gumawa ng PowerPoint eh. Marunong lang ako magsulat. Sulat lang ako na sulat. Pati yung sister ko, ate, pakisulat mo nga ito, di ba? Sige. Pero i-type mo Ako mag-type. Innovation, being creative, and open to new ideas. And I think, ito ngayon ang trend na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong tutulog-tulog. Kasi darating na siya eh. We should be watchful. Watchful tayo. Watchful. Kung merong challenge, ibinibigay sa atin, tanggapin natin. Kasi that will make us grow. Huwag natin wag natin i-evade o i-ignore yung mga challenges. Kasi the more we have the challenges, the more nalalapit tayo sa Panginoon. Ako nga sinabihan ako ni Pastor Rafi,
Hindi na ako makatulog, first week pa lang ng February. Sabi ko, anong message? Oh Lord, sabi ko, hindi ko alam ito. Nahihiya naman ako na mag-say no, kasi madalas na ako nagsisay no. Di ba? Sister, sino nga yung nandito? Na yung ating MC, nakalimutan. Huh? Jenny! Di ba? Pareho kami ni Sister Jenny. So let's be involved. And let's be competitive, let's be creative. Paano na lang ko sabihin ni Lord? Sabi niya, look, what Pastor Nita like. Ano kaya sasabihin natin? Si Pastor Nita, maingay yan. Maingay. Minsan nahihilo nga ako sa ingay niya. Pero masaya, kasi masaya kami sa intercessors. Yung mga kagrupo namin, sa atin kayo na intercessors. Kahit walang merienda. May merienda kami every Wednesday. Pagkatapos namin mag-meeting, meron kaming monay. Monay, di ba? Sabi ko nga, sana may kape rin. Next time, magkakape tayo. See? Attend kayo sa intercessors. And even the Mugia are invited to attend the intercessors. Let's join together in praying and asking God to heal us, to forgive us, and to help us to move forward. Sabi rito, so we should reflect, this is a reflection. Ano po yung core values natin? So be involved in the kingdom building and stay joyful while doing it. Maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam mo kasayahan, kakapagbigay sa atin ng energy. Yung kapatid ko nga, pagkausap ko dahil problema. Bigla akong tatawa na malakas. Kasi nanonood ako ng It's Showtime. Sorry pero nanonood ako. Honestly aside, nanonood ako. Alam mo bakit? Yung babes, ang gaganda ng mga sagot nila. Natututo ako sa mga sagot nila. Ano bang gusto mong buhay? Planado o ano ba yun? Ano ba sa English yung biglaan? Wow, ang galing naman. Sino sumagot nun? Ang galing, spontaneous. Idol kita, sir. Spontaneous. Diba? Dapat planado. Planado ako. Hindi yung bara-bara ba yun? So let's get involved. And thank you, Lord. Pinakita mo sa amin ngayong umaga kung sino ka, base doon sa turo ng Panginoong Jesus. Let's have a closing prayer. Pray tayo. Thank you, Lord, that once more you have rekindled our faith and love to you through your word. Thank you because you are good, generous, and loving God. In Jesus' name we pray with thanksgiving. And everybody say, Amen! So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh